Today we're here at our new listing, a brand new house and lot that has a 4 bedrooms and meron tayong 2-car garage. We have a front yard, no? We have a wide space or open spaces for our lanay, and it's sitting in a 230 square meter lot area and 260 square meter floor area. It is located in Chateau de Paris inside the master planned estate of South Forbes Estate by Cathay Land. This house and lot is ready for occupancy. So if you're a type of person or investor, no, na gusto mo na malilipatan agad, please stay on this video as we feature this brand new house and lot. Mabuhay to all of our clients. Again, I am Bao of Lux Properties, and today we will feature this modern and brand new house and lot here at Chateau de Paris, no, inside the master plan of South Forbes Gulf City developed by Cathay Land. And if you're not yet familiar with development of Cathay Land, dito sa Silang, no, it is in the boundary of Biñan, Silang, and Santa Rosa. So, napakalapit natin sa mga development of Ayala New Valley, no, sa Greenfield, no, sa talagang literal na tatawid lang tayo. And isa sa pinaka nagustuhan ng mga clients na nakapag-invest here in South Forbes Gulf City is the development of Calac. So malapit tayo sa Cavite Laguna Expressway. So if you are from Manila, no, mag-exit ka lang or entry ka lang sa Mamplasan SLEX, then pasok tayo sa Calac. Inside the South Forbes Gulf City or yung mga katabi niya, no, we have different universities, we have schools, St. Scholasticas, UST, no, De La Salle University, no, and ang nakakatawa, no, yung daan or yung kalsada ng from South Forbes going to the Broadfield, that's the development of Ayala Land, no, meron na pong access way. So, if papunta ka De La Salle, no, doon na yung pwede nating daanan. Actually, kaya ako nabanggit sa inyo yung mga schools and universities na malapit because a lot of our client na nagmamigrate from Manila na kasama nila yung mga anak nila, no, they want na mas malapit sila sa kukunin nilang forever home or an investment home, no, or pansamantalang home dahil malapit nga at napaka-minutes away lang din tayo sa mga schools and universities, lalo na if meron kang anak na nag-aaral or mag-aaral pa lang. So, start na natin tong house tour. Start tayo dito sa ating front yard, no. This will be ideal, no, kung mahilig kayo magtanim, no, at least meron kayong space talaga na makapagtanim kayo ng iba't ibang klase na gusto nyong halaman. And aside from that, no, on this space sa gitna, pwede kayong maglagay ng tables and chairs, no. Sa umaga dito pwede maglaro yung mga anak nyo, no, dahil sobrang hangin nga din dito. Then on this side naman is our 2-car garage na kasyang-kasya po yung dalawang parking natin or yung mga big cars natin dito. So on this side naman, napansin natin, no, it's an space or it's a way po ang ating lanay. Since paikot po ito, no, ito yung way na papunta sa ating auxiliary kitchen or sa daily kitchen natin or dun sa service area natin. And sama ko na rin na may abang na rin po tayo para sa panlinis natin, no? Para pagka Sunday, no, pwede natin linisan yung mga cars natin, or if we have drivers at home, no, pwedeng linisan din nila or i-car wash nila yung sasakyan mo na habang nakapark sila dito. So, punta naman tayo sa kabilang side. So, yung kabilang side, will lead you to our lanay. Yan. So this lanay, it has an access going to the dining area, no, and going to the auxiliary kitchen. Malapit din tayo sa maid's room, no, or angel's room. Yan, may service area. Paikot din kasi to, guys. Paikot siya. So, ayan, nalibot ko na kayo dito. This is the daily kitchen, sinasabi ko. May mga abang na rin dyan for bottom load washing machine or top load washing machine, no. Paikot lang po siya going to the carport garage. So, tara, pasukin na natin yung bahay. So, as we enter to this brand new house and lot, no, sasalubong sa atin itong parang cabinet style na door. I don't know kung anong tawag sa kanya, but dalawa po yung pinaka-handle natin dito. So, pag inopen natin siya, yun, ganun yung itsura niya. Nung pumasok ako, napansin ko agad yung double high ceiling nila and napakagandang chandelier. And this will be the living area. So, disclaimer lang po, no, kakatapos lang din kasi ng open house dito, and si All Home, naglagay sila ng mga gamit dito, no, para naman ma-visualize ng mga clients na pumunta kung ano yung itsura if may gamit na, no. And itong couch is not included. Ito ring center table natin, not included. But we will list down all the not included items or furnitures in our YouTube video, no, para makita nyo rin. But
But on this side, this will be the multimedia. Hindi rin siya kasama upon turnover. Ang turnover kasi natin guys is complete finish na po, no? So hindi siya furnish. So ibig sabihin may mga hindi kasampang furnitures tayo dito. Ang napansin ko dito sa pinakabahay is all the windows na po is naka-screen na sila. Tapos ang ganda ng mga bintana kasi naka-trail na curtain trail na sila, so hindi na siya masakit sa mata, no? And nakakapag-create kasi yung curtain trail ng parang lining sa curtains eh. So it makes more elegant yung finishes or yung touches ng mga bintana natin. Also, siguro yung small details na napansin ko dito is yung gun gray yung mga fixtures nila dito, no. So ang gaganda. I mean, it's very simple yet elegant siya tignan na magkakamuka yung mga switches nila. So, punta naman tayo sa ating dining area. So, yung dining area natin itong dining table is not included, no. In-open house lang to, so kaya may mga gamit po dito. But, you can have an idea, you can get an idea na ito pala, pwede pala yung ganitong size dito sa bahay na to. And, ito yung na-feature natin kanina in our intro, no? Ito yung pinakalanay natin. But, lagyan na lang natin siya in the future ng canopy or mga tables and chairs para may pagtambayan tayo, no, sa hapon or sa umaga. So, may sliding window na rin dito, sliding door rather, no? Na ang ganda ng finishes. So, imagine, may mga guhit-guhit siya dyan. Nag-create siya ng minimalist impact lang, no? Then, meron din tayo ditong abang na or meron na rin tayong air condition dito sa taas natin. So, punta naman tayo dito sa ating kitchen area. So, ang ating kitchen area, kung mapansin nyo, no, it is very similar in the finishes ng mga pinakita natin na bahay before dahil sila din po yung may-ari noon or ang owner. Ngayon, yung mga ibang abubot na nandito is sa all home siya, design lang siya dyan para magka-idea kayo if day by day na yung operations dito sa loob ng kitchen, no? But, pagpunta natin sa kitchen, meron tayong kitchen island na napakalaki. We have storages sa ilalim, no? Then, meron tayong mga overhead cabinets dito. Then, we have a built-in microwave and oven po. And may storages din po na kasama. So, ang daming storages, no? If may mga gamit ka, no? If you're a type of mom na mahilig talaga magluto dito sa kusina, no? Perfect sa inyo to. Dahil nga, may tatago or magiging minimalist pa rin yung itsura ng kitchen nyo kahit pa, madami tayong gamit panluto, no? So, mention ko na rin na it is a soft close cabinet. Yan. Yan. So, on this side naman, we have a kitchen sink, no? And we have a view ng ating backyard or going to our service area. If maghugas ka or may lulutuin ka na medyo maamoy, no? So, dito mo siya gusto lutuin, pwede mong open na lang tong pinaka-windows na to. And after here, no, punta naman tayo sa side na to, which meron tayong 2-door na refrigerator. So, this 2-door refrigerator, napakalaki and ang daming kasyang pwedeng ilagay. And meron tayong overhead for our pantry or stocks. Dito natin siya ilalagay, no? But, if hindi ka pa rin satisfied with the storages, no, we have a walk-in pantry dito. So, this is our walk-in pantry, no? Katabi lang mismo ng ating service area, no? So, imagine, no, if hindi ka satisfied dito, pwede ka magpalagay ng cabinet dito in the area, no? But this can be your walk-in pantry. Pwede mo rin siya ipasara in the future, like this. Lagyan mo siya ng harang dito. So, pwede mo na ipagawa lahat dyan. Basta, kagandahan, if ikaw yung type of mom na nag-i-stock ng mga pagkain, no? Pwedeng-pwede. Ang ganda. Kasi nga, may allotted space for the walk-in pantry. Then, dito sa labas is our space or provision for the washing machine. Ayan, napakita ko na rin yan kanina, no? And yung auxiliary kitchen natin or daily kitchen. Here's sa ating walk-in pantry, no? On this side is our way going to our second floor and sa ating first bedroom. So this is our first bedroom. That is ideal if you have or living in your elderly mom or dad, no? If you're with your lolo and lola, this is very ideal, no? Dahil it is a functional space, no? Meron na rin naka-drop ceiling na rin siya, may pwede na rin maglagay ng aircon, no? Tapos naka-screen na rin yung mga bintana. So if gusto mong makalanghap ng fresh air, open mo lang yan. And nakagandahan, it is convertible if you're a work from home setup or hybrid yung setup ng employment mo. This can be your
office. So, kagandahan naman ng office na to, kung magiging office siya or elderly, no, it has a complete set of toilet and bath na po. So, it has a functional space, no? Complete na rin po yung fixtures. We have shower, we have glass partitions, we have bowl, we have sink, we have under sink cabinets. So, ang ganda if maging ideal to, or if you are living with your family na matanda, kagaya ng mom or dad natin. So, bago tayo pumunta sa powder room, no, itong side na to guys, ang sarap lang sa mata, no? Dahil nagkaroon tayo ng idea kung ano yung mga pwede nating i-design, no? Dahil yan sa mga gamit po ng All Home, pero it is not included in the house and lot package po. So, punta na tayo sa ating powder room. So, this powder room is very ideal, no? If you are a type of person na laging may guest sa bahay, no? So, very spacious, very functional pa rin, no? Complete sets na rin siya. At ang ganda, hindi tayo babaya sa mga guests natin. And ito yung pinakamaganda sa lahat, no? May matataguan tayo ng ating mga cleaning materials or yung mga unnecessary natin na gamit na ayaw nating nakikita sa labas. So, ang ganda kasi nakapag-create na naman ng space, wala na naman na sayang dito sa house and lot na to. So, tara, punta na tayo sa second floor. So, dito naman, going to our second floor. So, discuss ko lang din muna itong napakagandang bintana natin, no? So, it creates an elegant direct sunlight dahil, no, ang ganda nung tama niya, no? Imagine, hindi tayo masyado nagbukas ng ilaw, but binuksan natin yung ilaw, pero basically, it's 12 p.m., no? And ang ganda lang dahil, alam mo yon, parang nakapag-create siya or nakapagdagdag siya ng ambience dun sa bahay or dun sa finishes ng bahay kapag may mga gantong mga bintana na malalaki talaga. Kasi nga, yung sunlight is direct siya, no? So, punta na tayo sa taas. So, we have a metal railing na may cover ng wood dito. So, parang nagka-design pa to ng wood, no? So, ang ganda na finishes. Very pasok siya dun sa mga architectural theme dito sa loob ng bahay, no? Sa mga finishes. Very wood, very industrial, no? At kagandahan, no? We have a chandelier dito. So, punta na tayo sa first bedroom. This is the first bedroom. Our first bedroom, this is the size. Kita natin, sobrang laki, no? Then, nagkaroon pa tayo ng additional or nagkaroon tayo ng built-in cabinets on the area. Then, nagkaroon tayo ng sarili nating toilet and bath sa ating first bedroom. Complete finish, no? Industrial yung finish sa loob, no? Gray, black, ganda. Then, meron na rin under-sink cabinets. Kompleto na rin siya, may bowl, and everything. So, we have an abang na po, no? Ng ating window type aircon. Then, pin lights na rin po, and ceiling na rin po tayo dito sa loob. So, ang ganda ng ilaw, ng ambience, no? So, sa gabi, pwedeng i-open na lang natin yung pinaka-drop ceiling natin na ilaw, no? Then, ito yung sinasabi ko kanina na built-in cabinet po. Yan. Ganda rin ng built-in cabinet, no? Nakapasok na siya dun sa loob. Hindi na siya masyadong bulky, tignan, no? Kaya ang ganda talaga. So, tara, punta naman tayo sa ating second bedroom. So, ang lawak ng space, kita nyo ba? Ang lawak ng space. So, pwede pa tayong maglagay dito ng, since may saksakan, pwede tayong maglagay ng dehumidifier, humidifier, or mga pampabango natin sa bahay. So, dito tayo sa ating first bedroom. Ay, mali. Second na pala. So, dito tayo sa ating second bedroom. So, similar with the design or size ng kabila, no? Meron na rin tayong built-in cabinets dito or wardrobe, no? Tapos may mga abang na rin tayo ng mga saksakan. So, kahit saan mo i-place yung multimedia mo, office area mo, so pwede dahil may abang talaga, no? And yun na sabi ko na kanina na meron nga tayo naka-ready na lahat na naka-screened na po yung mga window natin. And kung meron toilet and bath sa kabila, we have also a toilet and bath in our second bedroom. So, pareho lang ng design, no? Minimalist, industrial type, no? Kompleto na rin. May shower na rin, lavatory, and everything. So tara, punta tayo sa ating master's bedroom. So this is our master's bedroom. So gusto ko lang guys i-appreciate tong area na to, no? Kasi nga, it creates a hallway pa, no? I mean, sobrang ganda, sobrang laki nung aliwalas, no? Hindi kayong feeling mo ang sikip-sikip nung area mo. Pag-akyat mo dito sa taas, ang luwag-luwag pa, no? So tara, punta tayo sa ating master's bedroom. This is our master's bedroom. So, as we can see, since this master's, malaki to. Ito yung pinakamalaking kwarto sa loob ng bahay. So, ang nakakatawa dito, nung pinasok ko to kanina, no? Two-way pala yung door nila dito. So, this is the walk-in closet. So, come here, no? Ito yung walk-in closet. Vanity area, no?
Then, ito pa yung wardrobe nila, no? Tapos, dito na rin pala yung toilet and bath natin. Yung toilet and bath or ensuite toilet and bath, it has a his and her sink, no? Meron tayong under sink cabinet. We have a mirror here. Then, this is the size of our shower area. Ang lawak, ang ganda. At ang aliwalas, alam mo yun, nakakagalaw ka talaga. Very functional. Industrial din yung finishes niya. May black, no? May wood. At the same time, no? Ang ganda kasi isang straight na lang pala siya eh, no? I don't know if in the future papalagyan mo to, but I think it is good idea na parang siya, na parang isang straight siya. Kasi after mo nga namang maligo, diretso ka na sa pagbibihis. So, di ba? So, dito tayo lumabas para makita nyo, guys. Ito yung way kanina. So, it's a two-way door. Yes. Di ba? That's the two-way door. So before we end this video, no, this house and lot is for sale for 28.8 million pesos po. So bago ko makalimutan yan, no, bago ko ipakita pala yung balcony, sinabi ko na muna yung presyo dahil a lot of our clients or a lot of our viewers, pag nasushoot tayo, lagi ko nakalimutan yung presyo. So sorry for that. And last but not the least, no, we have what we call this, a view of our living, no? So, kita natin dito yung dining, living, chandelier, no? If in the future, we want to put a table here, gusto natin magtrabaho in this area, no? Open lang natin to para maaliwala. So, pwede. So, we also have a balcony, a rectangle type, or cute size lang yung balcony natin dito. Yan, open natin. So, ayan, isang straight lang naman siya. Pinaka-balcony natin. Natatakot lang ako baka humumpas tong But this is the actual or the view of the balcony. So, ang ganda. Kita mo yung buong subdivision. At alam mo talaga na totoong mataas itong subdivision na to, no? Dahil kita natin yung mga bundok. Imagine yung view ngayon, 12 p.m., no? Nakita natin, since mataas nga, high elevated itong subdivision or village, no? We have a view of other subdivision as well. And meron din tayong mga view ng mga bundok and ng Laguna de Bay. So, tara, balik tayo sa baba. I hope you enjoyed watching this, our very quick house tour sa ating brand new house and lot na may 4 bedrooms, may 2 carport, may angel's room, no? We have an open space for our front yard, no? Meron din tayong malaking space for our lanay. And this is a ready for occupancy house and lot located here at South Forbes, Gulf City, inside the village of Chateau de Paris. If you are interested, just send us a message through our Viber, WhatsApp, and iMessage. That's +639-171248-304. And see you in our next video.